Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pinoy Showbiz. Title, Nakakahiya maging born again. Ilang kasapi ng Jesus is Lord Church dismayado sa paglipat ni Villanueva sa majority block. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang isang viral post na naglalaman ng matitinding pahayag laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng kanyang paninindigan sa mga isyong politikal at umano'y usapin ng katiwalian sa gobyerno. Sa nasabing post na iniugnay sa isang social media user na si Grace Locsin, tinuligsa nito ang senador at kwenestyon ang kanyang paninindigang bilang isang born-again Christian, kasabay ng akusasyon na tila hindi na ito nakatindig para sa katotohanan at katarungan. Naglalaman ang post ng matitinding emosyonal na pahayag kabilang ang pagdududa sa integridad ng senador at panawagang balikan nito ang mas matibay na paninindigan sa pananampalataya at serbisyo publiko. Binigyan din ng naturang mensahe ang isyu ng korupsyon sa bansa at ang pagkadismaya ng ilang mamamayan sa mga lider na inaasahang lumalaban dito. Ngunit umano'y nakikibahagi o hindi sapat ang aksyon sa mga kontrobersyal na usapin ng gobyerno. Sa katunayan, may mga miyembro rin ng faith-based communities tulad ng GIL na siyang pinamumunuan ng ama ni Villanueva ang nagpahayag sa pagkadismaya sa desisyon ng senador. Ayon sa kanila, tila nakakadismaya ang desisyon ng senador na siya pa nilang nagsabi sa kanila na laging manalig, maniwala at ipaglaban ang tama. So ito yung post, I'm a member of GIL and I was surprised what Senator Joel did. So disappointed. Ito na yung post ni Grace Locsin. Tama pa? O Grace Locsin. Pangalawa na ito na mabasa ko. Yung una is si Kata Leia. Same. Naalala ko pa siya. Nag-brought up ng flood control scandal dito sa Bulacan. And yet, he is now with those lawmakers who allegedly received maleta na galing sa flood control fund. How ironic. If I were him, I will never align myself to criminals. Dahil bukod sa Diyos na alam ang totoo, hindi nakakalimot ang tao. So, markado na siya. Hindi na makaka-recover yan from political backlash. He will be remembered as Judas, the 13th senator who betrayed the entire nation. In short, nakakahiyang maging born again, walang balls. Hanggang ngayon, wala pang reaksyon si Villanueva tungkol dito. Okay, ulitin ko ha. Mabigat ito na pahayag ng isang nagpakilalang GIL, Grace Locsin. I am not sure kung talagang member siya. Sinabi lang niya na I am a member of GIL. Isa rin, isang social media influencer, si Kata Leia, nagpahayag din siya ng pagkadismaya. Mas mabigat pa nga yung pahayag ni Kata Leia eh. Dito kay Grace Locsin, sabi lang niya na nakakayang maging born again. Si Kata Leia, ganito, mas takot ka, sabi niya, Senator, mas takot ka kay Jesus Rimulya kaysa sa Jesus na naipako ng dahil sa iyo. Ang bigat nun. Kasi dalawang Jesus eh. Jesus Rimulya at saka yung Lord Jesus Christ. Yung Jesus is Lord niya eh. Di ba yun ang GIL? Ang Jesus, Panginoon. Correct. Panginoon talaga ang Jesus. Kahit Katoliko kayo, di ba ang Panginoon ng Katoliko,
Jesus. Baptist, Jesus. Kahit anong Christian denomination, ang Panginoon ay si Jesus. Nagkakaiba lang ang pangalan ng denominasyon, but we have only one Lord. So, mabigat yung pahayag ni Kata Leia na mas takot ka kay Jesus Rimulya kaysa sa Jesus na namatay ng dahil sa iyo. Okay? So, punta tayo sa born again. Ano bang born again? Is it a religion? Kung minsan tinatanong ako, born again ka ba? Hindi ko sinasagot ng yes or no. Ang sabi ko is, I am a committed follower of Jesus Christ. Okay, anong relihiyon mo? Ang relihiyon ko ay si Hesus Kristo. Kasi ang meaning pala ng relihiyon is from Latin word religio. Yon ang Latin word. Itinuro sa akin ito ng isang Baptist pastor, si Pastor Sandy Piñalber at saka si Merly Piñalber. Tinyenti pa ako nung tinuruan ako eh. Religio, Latin word. Ang meaning ng religio, to tie again. Ang concept ng religio o religion is may dalawang parte na magkasama nung una, Diyos at ang tao. Di ba sa Garden of Eden, they live together, nandun ang Diyos at tao nagkasama. Kaya lang nung nagkasala si Adan at Eva, kaiwalay na sila. Ang tao mula sa paraiso, dinala sa lupa. Separated. Dahil sa kasalanan. So, kailangan natin ng relihiyon to tie again. Sino o ano yung makapagpababalik ng relasyon natin sa Diyos? Hindi isa lang, si Jesus Christ. Kaya ang aking relihiyon, ang Panginoong Hesus, dahil siya lang ang nagpabalik ng relasyon ko sa Panginoon. Excuse me. ABC ako, nag-ABC. I accepted that I am a sinner. Papunta ko ng impyerno. Dahil makasalanan ako. B, believe, naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoon para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ko. And C, I committed, I surrendered, I accepted Jesus Christ as Lord and Savior of my life. So, ang nangyari nun, John 1:12, naging anak ako ng Diyos. Yun ang sabi ng John 1:12. Sa sino man na naniwala at tumanggap kang Jesus, sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, dati kalaban ako ng Diyos dahil makasalanan. Dahil kay Panginoong Hesus na tinanggap ko sa buhay ko, anak na ako ng Diyos, nagkaroon ako ng relasyon, na tie again ang aking relasyon. So, yun ang religion ko. Born again, it's not a religion. Born again is an experience na bago. Dati, masama, makasalanan, makasarili. Ngayon, binago ng Holy Spirit ang buhay ko. Kaya ko, I consider myself born again, but it is not a religion. It is a personal relationship with God. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang natagaan og yero. So muna ni ang gihatag sila nga yero. Salamat kayo sa Ginoo sa nahatagan nami og sen makaatop na gyud me. O muna ni sila. Salamat pud kayo sa naghatag. O muna ni ang nahatag sa ila nga yero. So mag-atop na ni sila karon. Yan ani pa video sa Japon sila. Yan ni sila una po. So maupod ni ang mga lansang bahin-bahinon. Thank you so much. Salamat sa ako. Kapinan ni sa kiping tadaan ni mga lalima.
patigsoon. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan namo karon og yero. So dagko na gid og buslot. So mo na ni ang yero nga gihatag nga gitabang sa mga ug karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So maayo na gid nga tan-aw. Salamat kaayo. Pasalamatan ako ang labaw ang Ginoo og samot na gyud ang naghatag ani. Salamat gid kaayo. Thank you. Salamat.